Hello. Say hello. Hello, kasayan. Hello, kasayan. Ay mga kasayan, welcome back. Dito tayo ngayon. And yung start na yung series natin nung 12-week transformation. So, ayan, prinamis ko naman din sa mga sumali. Every week merong class. So, lahat planado na yan. So, ako yung unang magka-class. Pero more on guidance lang yung gagawin ko. And hindi ko sila bibigyan ng sarili-sarili nila ng protocol kasi baka mamaya iniiwasan natin yung baka mamaya may masabi sila dinaya yung isang participant, di ba? Hindi maayos na food yung binigay ko para ma-achieve yung mas magandang result. So, ang gagawin lang natin is bibigyan natin sila ng guidance regarding sa training, sa ganyan, syempre sa pagpapaganda ng katawan, sa nutrition kaunti, at saka kung ano yung mga do's and don'ts. Yan, kasi yan yung napaka lalo na sa food talaga. Ang dami talagang mga mali na nakasanayan natin pag nagpapapayat tayo or nagpapaganda ng katawan, di ba? So yan, sana kayo din meron kayong matutunan dito sa video na to. Hindi ko alam kung masasama ko lahat, pero most likely meron tayong mga tips din para sa vlog, ha? So yun, kinukulit na ko yun. Hello! Kasayin out! Paning kasayin out! Kasayin out! Kasayin out! Main talaga nung challenge na to, ang pinaka gusto ko sana, magkaroon ng bond yung group natin. Prize money, lang yan bonus lang yan. Parang kailangan ng gagawin natin sa challenge to. Enjoy nyo yung process, at the same time, pag natapos na yung challenge, meron kayong bagong natutunan. And ma-apply nyo na kung ano man yung gusto nyo, okay? So, gagawin lang natin healthy competition lang sa bawat isa. Tapos, yan. Ang importante, syempre, enjoy nyo. So, siguro gagawin natin ngayong araw. Magbibigay ako ng guidance sa food, sa training. Kasama na rin siguro recovery. Kasi yan yung madalas na kulang eh. Akala natin perfect na yung food and training, pero recovery hindi. Pero hindi ko kayo bibigyan ng meal plan bawat isa kasi iwasan natin yung, for example, binigyan ko si Sir Ian, tapos kay Mark nagbigay din ako. Iniiwasan natin yung baka mamaya hindi naman sa mali yung mabigay ko, pero baka mamaya isipin nyo ganun, bakit parang hindi effective sa akin yung meals, di ba? So, ang gagawin natin dito, tuturuan ko rin kayo ng kung paano kayo magde-design ng plan ng bawat isa sa inyo, okay? Madalas, common na nangyayari sa atin mga, hindi lang Pinoy, sa buong mundo. Pag nagda-diet tayo or gusto natin magpaganda ng katawan, ginagawa natin crash diet. Tama? Yan yung number 1. Sa lasa ng food, hindi natin kailangan magbawas, guys, okay? Sobrang importante ng sodium, lalo na sa ating mga nagbubuhat, nagka-cardio, nasa Pilipinas pa tayo, mainit. Sobrang importante niyan. Kalimutan na natin yung pagda-diet ng walang lasa na food, okay? Yes, mabilis magda-drop yung weight natin. Pero kung gagawin nyo yan buong 12 weeks, hindi siya optimal. Kasi syempre, yun na, dun din papasok ngayon yung pagda-training. Hindi kayo makapag-training na maayos. Mas mabilis kayo mag-cramps. Tapos yung katawan natin, yan, never natin matitrick yung body natin. For the first 2 weeks, yes, magda-drop tayo ng weight. Pero hindi yun body fat, okay? Water weight yun dahil nagbawas kayo ng sodium. Pero dahil sobrang talino ng katawan natin, survival mode yan. Alam niyang walang sodium, gagawin niya, mas mag-hold siya ng water. So eventually, babalik din yun. Tapos ang disadvantage naman nun, sanay na yung katawan natin sa no sodium or low sodium. Once mag-take ka ulit ng sodium, tataas ulit yung weight mo. Baka mas mataas pa kasi sa dati. Kasi yung body mo nag-adjust na dun sa low sodium na kailangan niya mag-hold ng water eh. Diba? So yun yung disadvantage, okay? Doesn't mean na, nahanap ko sa internet pag mas mababa yung carbs ko, mas okay. So try to listen to your body kung ano siya. Baka kasi mamaya nagbabaha nga ng carbs, wala ka naman energy to lift, di ba? So bali wala din. So tingnan nyo lang muna. Then after 2 weeks siguro kung sa tingin nyo na, ay hindi, parang fatigue ako dito sa diet na to. Try yung baguhin. Yun lang naman. Ako, dati nung nag-prep ako, hindi pa ako masyadong aware sa diet. Bigla lang akong tinrep ni Coach Ken. Na-appreciate ko yun kasi
Yung more na nasa meals ko is naglalaro lang kami sa carbs. Pero nafe-feel ko na parang mas kailangan ko pala ng more fat. So, ibig sabihin, nag-respond ka well to fat. Oo. Like, enjoy ako pagka kinakain ko yung buong itlog compared sa lean lang yung kinakain ko na chicken and rice. Kasi wala masyadong fat doon eh. So, down yun. yung energy mo. No? Oo, down yung energy ko. Since sumali na kayo sa 12-week challenge, siguro try na rin natin mag-commit na pati pagbubuhat natin, tatrack natin. Kasi kung wala kayong coach, sarili nyo lang yung magko-coach sa inyo. So, mas maganda kung tinatrack nyo rin yung buhat nyo dito sa weights area, sa weights room, pag tuwing nasa gym kayo. Kasi paano nyo malalaman kung nagpo-progress kayo kung hindi nyo tinatrack? Kasi pwedeng ang mangyari guys, punta lang tayo ng punta sa gym, hiniit natin yung weights, pero ang nangyayari, nagiging maintenance lang pala yung buhat natin. Pumunta ba tayo sa gym para lang mag-maintain ng muscle o pumunta tayo sa gym para mas mag-improve? Di ba mag-improve? So yun, dun pa lang, enough reason na yun para i-track natin yung buhat natin. Sa girls kasi, kung mapapansin nyo, favorite namin leg day. So, para lang mahawaan namin kayo, usually our leg days are split into two. One is yung front or yung quads, tapos the other one, hamstrings or glutes. So, kung nahihirapan man kayo sa leg day, parang, di ba usually, kasi I'm sure mabibigat kayo mag leg day. Kung nahihirapan kayo mag-recover sa leg day nyo, parang kinabukasan, parang gusto nyo hindi na lang mag-stairs. Pwede nyo gawin yun. Mas mabilis yung recovery. For me, mas mabilis yung recovery pag sinisplit ko yung leg day namin sa dalawa. So, yun nga, yung quads or puro front. So, saan nyo nakukuha yan? Sa front squats, pwede rin barbell squats, goblet squats. Tapos, and then the other one, dun yung ipasok yung deadlift. Ang maganda dun, hindi kasi nako-compromise yung form nyo kasi hindi pa kayo pagod once na nag-lift. Kasi mamaya barbell squats kayo tapos deadlift, tapos parehong heavy, diba? Nako-compromise na yung form nyo pag ganun. So, wag kayo matakot na i-split niyo yun sa dalawa. Kasi like yung back din, diba? Minsan sin-split niyo din sa dalawa. So, yun lang. Para hindi masyadong, kung kaya naman ang schedule nyo na mag-6 kayo or 5, try to split yung mga body parts para kinabukasan, refreshed yung feeling nyo. Hindi yung feeling na parang gusto nyo na lang matulog. Dapat ganoon yung mapipil nyo. Maganda nga na i-split yung body part. Pero, syempre, depende nyo pa rin kung ano yung para sa inyo. Syempre, di ba, ang training is very personalized yan eh. Depende yan sa kung ano yung gusto nyo i-goal. So, for example, pag sa lalaki kasi, sa babae kasi ganon. Kasi more on legs. Kasi pagka malaki yung legs ng babae, sexy yan, di ba? So, kapag sa mga guys naman, I think ang mas nakaka-sexy is chest tsaka back, di ba? So, kung medyo laging kayo sa back area, yun yung isi-split nyo ng 2 days. Ganon. Tapos may mga parts din ng back, which is mid, tsaka yung lats area or lower, ganon. So, depende rin sa physique nyo na gustong i-build. After nito, magkakaroon tayo almost weekly na mga training. So, ano naman yun, kung gusto nyo pumunta, pero we highly encourage na pumunta kayo. Kasi next ata si Coach Mado, Coach Lori, Coach Wayne, Coach Sid, Coach Nicole, Coach R. Yun. So, what we did, yung ginawa namin na program is every coach or partner na coach, iba yung itatackle nilang workout. So, may shoulder, may back, may chest, may legs, may hip, and then meron din tayong boxing, and then yun. So, para lang makakuha din kayo ng tips and tricks, kasi i-explain din ng coaches kung paano, ganyan, ano yung usually nilang ginagawa, para din may makakuha kayo ng bagong isasama nyo sa program. Okay, ayun lang mga kasayan. Sana nag-enjoy kayo. Sana meron kayo natutunan sa vlog na to. Na-inspire din kayo. Lagi na tandaan, always stay hungry, stay humble. Tapos syempre, be legendary. Kung tayo sa next vlog, promote ko lang din pala KG Show. Kung gusto nyo yung sumali Manila, sali kayo. Tapos, shoutout syempre sa Waking, KSY Fitness Gym, Legendary Equipment. Tapos yung aparel na ilalabas ko soon. Hindi pa ko na yung name. Supportahan nyo, guys. Yun lang, ha? Tapos KSY franchise pala.
Kung gusto malaman yung details, email nyo lang ako. Yun lang naman. Thank you so much. California on the plate. I'm out here playing for keeping. I pull up, she leaking. She want me for the weekend. My foot on the gas with the brakes. Hate me or love me, you see.